Sa bawat lungsod, may alamat. At sa malamig na hangin at klima ng Baguio City, may isang pulis na kinatakutan ng mga kriminal. Nahalang ang mga kaluluwa, isang pangalan na hindi mo kailangan isigaw sapagkat sapat ng ibulong upang magdulot ng sindak sa mga masasamang nilalang. Siya ay si Roberto Campos Ortega, o mas kilala sa bansag na Markang Bungo. Hindi siya ang karaniwang pulis na matatagpuan sa istasyon lamang. Hindi siya nakatago sa likod ng ranggo o uniforme. Siya ang pulis na nasa harapan palagi. Siya ang unang sumusuong, ang unang nagpapaputok at madalas ang huling lalabas, buhay man o sugatan. Ang kanyang helmet, itim. Ang kanyang tapang, bakal. At sa kanyang biso, isang bungo, isang tatak na bumalot sa kanyang katauhan. Hindi para magpasikat, kundi para magbigay babala. Ang demonyo sa lansangan may makakatapat. Isang gabi sa Aurora Hill, may 3 tulak, armado, handang makipagbarilan. Walang lumalapit. Tahimik ang paligid. At biglang may sumulpot mula sa dilim. Si Markang Bungo, at agad kumaripas ng takbo ang 3 halang na parang asong nabahag ang buntot. Hindi lang siya pulis, isa siyang halimaw laban sa mga halimaw. Hindi siya nagkukubli sa proseso, pero di rin siya nagkukubli sa panganib. Sa bawat tagumpay, may dugo. Sa bawat operasyon, may buhay na nakasalalay. At sa bawat misyon na kanyang pinamunuan, isa lang ang tiyak, wala siyang uurungan. Kaya halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Police Colonel Bobby Ortega alias Markang Bungo sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Roberto Campos Ortega ay isinilang noong 14 ng Marso 1939 sa San Fernando, La Union bilang 15 magkakapatid sa prestihiyosong Ortega political clan ng La Union. Mula pa noong 1901, ang pamilya Ortega ay kilala sa pampublikong serbisyo simula kay Joaquin Ortega na itinuring na gobernador ng La Union sa ilalim ng Taft Commission. Lumaki si Bobby sa isang pamilya na mataas ang pagpapahalaga sa disiplina, integridad at serbisyo. Bagaman kulang ang available na datos ukol sa kanyang kabataan, nadama niyang kinakailangan niyang sundan ang yapak ng kanyang pamilya. Ang maglingkod sa publiko ng may dangal. Pagkatapos ng kolehiyo, sumapi siya sa Philippine Constabulary at ang kalaunan ay naging bahagi ng Philippine National Police, partikular sa Metrocom Intelligence and Security Group o MISG. Dito niya hinasa ang kanyang kakayahan sa intelligence at clearing operations laban sa mga kriminal. Noong 1985, siya ay itinalaga bilang Chief of Police ng Baguio City Police Office BCPO. Sa loob ng 2 taon, mula 1985 hanggang 1987, pinamunuan niya ang isang makapangyarihang estratehiya na nagdulot ng pagbaba ng crime rate ng humigit kumulang 75% sa lungsod. Ang bansag na Markang Bungo ay hindi lamang isang alias. Ito ay dahil sa kanyang kilalang shoot to kill policy, kung saan tiniyak niyang ang mga kriminal ay matitigil sa pamamagitan ng anumang kinakailangan. Kahit pa ito ay fatal. Ayon sa isang salaysay mula sa media, he made sure that the criminals were shot through their skulls. Subalit tiniyak na hindi niya tinatapos ang mga inosenteng tao. Sa panahong iyon, naging simbolo siya ng malinis na pulisya sa Baguio. Isang lungsod na puno ng hustisya sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Dahil sa kanyang iconic na estilo ng paglilingkod, naging batayan si Bobby Ortega ng 2 pelikulang Pilipino. Una ay ang Markang Bungo, The Bobby Ortega Story, noong 1991 na ginampanan ni Rudy Fernandez bilang si Bobby Ortega. Ang pangalawa ay ang Iligpit, si Bobby Ortega. Markang Bungo, Part 2 noong 1995. Sequel kung saan muli si Rudy Fernandez ang gumanap ng pangunahing tauhan. Ang una't huling pelikula ay nagpasikat ng linyang, Pare, walang personalan to ha. Trabaho lang. isang naging iconic na quote sa Philippine action cinema. Si Rudy Fernandez, nakilala sa kanyang matatag na action roles, ay muling hinangaan bilang isang totoong bayani sa pelikula. Samantala, ayon sa testimonya ng mga kasamahan, noong 1993, si Bobby Ortega ang nanguna sa pagsalakay sa isang kilalang drug den sa Aurora Hill, Baguio. 7 miyembro ng sindikato ang naaresto, 6 na baril ang nakumpiska, at sa loob lamang ng 15 minuto ay natapos ang operasyon kahit limitado ang bilang ng grupong pinangunahan ni Markang Bungo. Kahit hindi nakasuot ng bulletproof vest, pinili niyang harapin ang panganib sa harapan para tugisin ang mga salarin. Noong 1996, naging isa si Ortega sa nangunguna sa paglaban sa mga skalawag sa PNP sa Region 1. Ayon kay retired Police Colonel Armand Dizon, si Bobby hindi lang kontra sa drug lords, kontra rin siya sa mga pulis na salot. Noong 1997, habang pauwi mula sa operasyon, binaril ang sasakyan ni Ortega sa Marcos Highway. Siya ay hindi tinamaan, ngunit nasaktan ang kanyang driver na si SPO1 Larry Macabansi. Kahit nagdala ng emosyonal na epekto ito, hindi nag-atubiling ipagpatuloy ni Ortega ang kanyang tungkulin at naging inspirasyon sa iba na harapin ang panganib sa tamang paraan. Sa kabila ng kanyang tapang, hindi madali ang buhay ng pamilya Ortega. May mga pagkakataon na tahimik niyang hinaharap ang sakit at panganib upang hindi mabahala ang publiko o pamilya. Halimbawa, nakaranas siya ng matinding chemotherapy habang nagpapatuloy sa pagdalo sa mga gawaing pampubliko. Masigasig pa rin siya sa pagdalo at kung minsan ay nagagawa pa rin niyang sumayaw at kumanta ng kanyang paboritong kanta na My Way. Noong reunion ng pamilya nila noong ika-10 ng Marso, 2017. Ayon sa kanyang sister-in-law na si Mary Jane Ortega, he told me, I never shot an innocent man and killed only during encounters with criminals. May mga gabing hindi siya umuuwi at ang kanyang pamilya ay hindi sigurado kung siya'y bumabalik na buhay mula sa isang operasyong delikado. Noong ika-30 ng Hunyo 1995, nanalo siya bilang City Councilor ng Baguio at nagsilbi hanggang 2004 at muling hinirang mula 2010 hanggang 2017 nang siya'y pumanaw. Ito ang mga inisyatibang lehislatibo sa konseho. Pinangunahan niya ang mahahalagang ordinansa at resolusyon na nagpaigting ang seguridad sa lungsod. Ito ay ang mga sumusunod. Pondo para sa reward system sa informers. Pagpapalawig ng pulisya sa visibility ng pulisya sa pedestrian lanes, lalo na para sa senior citizens. Pag-obliga sa mga establishmento na maglagay ng CCTV cameras. Lehislatibo sa leveling ng manhole covers at cross gutters sa sidewalks. Regulasyon sa pagbebenta ng soft drinks at tabako malapit sa paaralan. Inspeksyon ng boarding houses at dormitories. Implementasyon ng Keep Right system sa pedestrian lanes. Itinatag niya ang Barangay Anti-Drug Councils, BADAC, at programa ng rehabilitasyon para sa mga drug surrenderers na tinawag na
Balik Buhay Program. Nakilala ang Baguio bilang isang lungsod na may proactive at community-based na anti-drug strategy dahil sa kanyang ambag. Habang hindi lahat ng parangal kay Bobby Ortega ay dokumentado sa online sources, ang mga sumusunod ay madalas na nababanggit. Medal of Valor mula sa PNP noong early 1990s, Outstanding Policeman of the Year noong mid-1990s, Gawad Katapangan ng Lungsod ng Baguio noong late 1990s, Dangal ng Bayan Award mula sa Civil Service Commission 2002, Anti-Drug Champion Award mula sa Dangerous Drugs Board 2005. Ito ang mga testimonya mula sa naging kasamahan niya sa serbisyo at sa pamilya at mga katrabaho niya. Ayon kay SPO Tuwang Andres Balicanta, hindi siya tipikal na pulis na takot sumuong sa panganib. Si Bungo, kahit saan may report ng drug den, una siya roon. Pahayag naman ni PO, Tatlo Ramon Kapuyan. Tatlo lang kaming kasama niya noon. Pero di kami umatras kasi alam naming andyan si Bungo. Dagdag naman ni Police Colonel Armand Dizon. Si Bobby, hindi lang kontra sa drug lords, kontra rin siya sa mga pulis na salot. Ayon naman kay Mary Jane Ortega na kanyang sister-in-law, he came and sang in spite of the fact that he was undergoing chemotherapy. He sang it so emotionally that we were all teary-eyed. Noong ika-30 ng Hulyo, 2017, pumanaw si Roberto Bobby Ortega sa edad na 78 habang ginagamot sa kanser at pneumonia sa Lorma Medical Center sa San Fernando, La Union. Ang kanyang labi ay inilagak sa Session Hall ng Baguio City Hall mula Agosto 1 hanggang 3 at inilibing sa San Fernando noong Agosto 5, 2017. Maraming lokal na opisyal, mga kasamahan at mamamayan ang dumalo upang magbigay galang. Ang Baguio City Mayor na si Mauricio Domogan ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at tinukoy si Ortega bilang model public servant. Si Bobby Ortega ang naging halimbawa na ang serbisyo publiko ay dapat isasagawa ng may tapang at integridad. Sa kanyang estilo ng pagpapatupad ng batas, shoot to kill, ngunit may prinsipyo na hindi pahihintulutan ang inosente na masaktan, ay naging kontrobersyal man. Ito rin ang nagpatibay ng takot sa mga kriminal at nagbigay ng kapanatagan sa sambayanan. Ang kanyang inilunsad na badak, Reward System for Informers, CCTV mandate, at pedestrian safety ordinances ang naging modelo, hindi lamang sa Baguio, kundi sa iba pang syudad sa Cordillera at bansa. Maraming lokal na pulis, konsehal at leader na nagpahayag na si Bobby Ortega ang kanilang inspirasyon sa pagiging tapat at matatag na lingkod bayan. Hanggang ngayon, ang kanyang prinsipyo ng paglilingkod ng hindi natitinag ay itinuturing na marka ng isang tunay na opisyal. Ang buhay ni Roberto Bobby Campos Ortega ay isang epikong kwento ng dedikasyon, sakripisyo at malasakit sa kanyang lungsod at bayan. Mula sa kanyang pagbibigay ligtas sa Baguio City bilang kapitbisig ng kalinisan at seguridad, sa kanyang kontribusyon bilang konsehal para sa reformang pampubliko, hanggang sa inspirasyon na iniwan niya sa kanyang pamilya at sambayanan. Siya ay hindi lamang isang legasiya, isa siyang alamat ng integridad at kapayapaan na dapat tularan ng mga existing at mga future na magiging miyembro ng ating pulisya. So ngayon, alam mo na ha,